Sitwasyon, mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan at umpisa na naman po ng ating programang Relasyon dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ayan po ha. At syempre, sa 1PH, sa Signal Channel 1, magandang tanghali sa iyo din. Magandang tanghali rin sa mga manonood at mga nakikinig sa amin sa Radyo 5. At binabati ko rin syempre ang ating mga kapatid na overseas Filipino workers na nasusubaybayan ng mga programa ng Radyo 5. Isa na dito ang relasyon sa pamamagitan ng ating live streaming on our Facebook page na Radyo 5 92.3 News FM. Ayan, ipamalitan na ho ninyo para mas maraming makapanood sa ating broadcast. Ano nga? Eto, mabuti ako ngayon at huling araw na ng linggo para sa atin, pero babalik tayo sa Lunes. At madami pa ring balita tayong ibibigay sa kanila at mga payo sa loob ng isang oras, Gladys. Ito na nga Ito na nga, ang una nating sasabihin sa kanila, yung tala sa buong mundo ng COVID-19. To. Okay. 13,952,120 na po. Yan na po ang naapektado ng COVID-19 at ang mga namamatay sa buong mundo ay 592,745 at ang nagre-recover naman ay 8,284. 8,284,260. 8,284,260. Alam mo, Gladys, kung titingnan mo itong global average na to sa 13 million sa 8 million, 9, 10, 11, 12, 13, around mga 5 million na lang ang diferensya. Siguro talagang kaya nila nililigay ito para makita na lumiliit yung gap. Alam mo yon, yung sa buong mundo, maganda ring makita yung paikli, paliit ang gap ng afflicted at saka recovered para masapawan na ng recovery yan. At kung masapawan na ng recovery yan, we're good. Oo. Yan. Ito din pero may breaking dyan tungkol dyan sa mga resulta ng yung mga statistics from other countries. Yung Brazil Yung Brazil, umabot na sa 2 million, mahigit 2 million. Oh my God. Napakalaking numero yan. Considering na malaki ba ang Brazil? Malaki. Sorry, Malaki ang Brazil. Malaki ang Brazil. Malaki ang Brazil dyan. Malaki. At madami pang mga tenement dyan. Kaya napakalaki ng Brazil. To be exact, it's 2,014,738. Yan. Ang dae sa Brazil, no? At konti na lang masasapawan na nila ang United States of America na siyang nangunguna, at ang pumapangatlo ang India, sumunod ang Russia, sumunod ang Peru, South Africa, Mexico, Chile, Espanya, UK. Yan. Ayun. Okay. Dito naman sa Pilipinas, bago ko ibigay yung pinakahuling numerong ibinigay ng Department of Health kahapon, paalala lang po, pag daw, meron ng warning sa Malacanang kapag tuloy-tuloy pa ang paglobo ng mga numero dito sa NCR, maaaring ibalik tayo sa modified ECQ.
katulad ng Cebu City, di ba? Kasi right now, nasa GCQ tayo hanggang July 31. Yes. Pero pag tuloy-tuloy daw ang paglobo ng numero ng mga cases dito sa NCR, kasi yung statistics naman na nakukuha natin all over the country yan, no? Nationwide. Oo naman. So, yun. Oo. So, yun, sana naman, wag nang lumobo. Pero anyway, itong pinakahuling nakuha nating numero as of yesterday din, no? May kabuang 2,498 additional cases. May nadagdag na 2,498 cases for a total of 61,266. Ayan. Oh my God, At doon naman 61,000 na. Yes, recoveries naman din ay may nadagdag na 467. Mabuti naman at medyo marami, no? At ang kabuang recoveries ay 21,440. Sa tala naman ng Yes. mga namatay ay may nadagdag na 29. So, 1,643. Ngayon, kung tatanggalin natin yung recoveries pati yung death, merong 38,183 active cases dito nationwide sa ating bansa. So, yan. Yes, totoo. At alam mo ba dito sa statistika na nakikita ko rin, Gladys, no? Tama ka, 61,266, di ba? Yan ang bilang. At Yes. tayo ay 33rd sa buong mundo, 33rd. At ang natetest sa atin ay 1,062,804. 1 million. Kaya kung kukumpara mo sa ibang mga kasing daing natin, no? Medyo hindi tayo hindi tayo masyadong mataas ang natetest, no, sa atin. Pero okay na rin, dapat lang pababain. Dapat lang Yes. pababain. Babain natin ang pababain. Ayan. Alam mo ba, nagkaroon sa Manila as we speak, di ba? Merong free rapid testing dyan sa Manila at dinagsa na mga tao din. Dyan sa Manila, nagkaroon, parang drive-thru. Ang dami-dami talagang gustong magpa-test. Bakit naman hindi? Di ba? Dapat Bakit yan. naman hindi? Oo, yun. So, nagkaroon dyan ng rapid testing sa Manila ngayon, courtesy of the LGU, at maraming pumila talaga. Dapat i-duplicate yan sa lahat ng mga syudad at munisipyo ng ating bansa. Dito lang talaga natin makikita ang tunay na kalagayan ng ating COVID-19 infected people at dito lang natin masesyerto kung anong lugar ang talaga nating ika-quarantine. At kung masyerto natin ang mga partikular na ika-quarantine natin, hindi na kailangan ng pangkalahatang GCQ o ECQ. Magiging parang Vietnam tayo, nakatutok tayo kung saan lang meron at madami. Kasi ngayon, hindi natin alam. Talagang tayo, parang indiscriminate, no? Yung parang ang tingin lang natin yung malaking kabuuan, no? Kaya dapat talaga i-duplicate itong rapid testing na to sa iba pang mga syudad at mga munisipyo sa Pilipinas para maumpisahan na ang tinatawag na mass testing. Basta't ma-mass testing natin, malo-localize natin ang GCQ at ECQ in a more effective way. Dapat ganyan yan. By the way, Dean, meron pala ako sa iyong gustong i-share at kukunin ko rin kung what you think about it. Kasi Yes. LGU Manila pa rin, ayon sa LGU ng Manila, ang mga mga magulang daw ay papanagutin doon sa mga menor de edad na mga anak nilang yung bang pag-alagala. Tapos, syempre, di ba, they're not even supposed to be out there, di ba? Papanagutin. Maraming umalma. Sa palagay mo ba, di ba, ang pagkakaalam ko din, di ba, parents should be responsible talaga din naman sa behavior ng kanilang mga anak, lalo pat menor de edad. What do you think about this? Ito ang isip ko dyan. Ano ang klase ng pananagutan? Ano ang klase ng punishment? Di ba? Pagse-seminar ba yung mga magulang? Okay yun sa akin, ipagse-seminar. Kung iyon ang anyo ng kanilang kaparusahan, seminar kayo ng 1 linggo, ayos yun. Pero kung pakukulong nyo, palpak yan. Sobrang kapalpakan. Alam niyo kung bakit? Anong nagawa ninyo? Hindi nyo bigyan ng leksyon ang mga magulang. Naiwan pa yung mga anak sa bahay. Kung ano pa ang mangyari sa mga anak, pakukuhan nyo pa yung anak sa iba. Papaalagaan pa sa iba. Traumatic experience yan. Traumatic experience yan sa bata. Kaya, depende
kung anong klase ang pananagutan. Yung mga Penalty, seminar. Kamukha yung nahuhuling mga lumalabag sa traffic rules. Okay? Yes, Pinapa-seminar. oo. Community service. Community service. O ito, community oo. service nyo. Kayo ay mag-aaral ng isang linggo on how to behave as a parents. Diba? Okay yun sa akin, pero yung ikukulong yan, huhulihin, kukulong, pupusasan, no sa akin yan. That's too drastic. Iba ang magulang. Basta sabihin mo lang sa mga magulang na palpaka, madaling makonsensya yon. Tingnan mo ang anak mo. Sasabihin mo lang, tingnan mo ang anak mo. Iyan bang anak mo, ang dungis-dungis na niyan? Tapos palaboy-laboy pa? Baka may bulati pa sa tiyan yan. Iyan ba ang gusto mo? Kung hindi matauhan yun, ewan ko na. Diba? Kaya depende, Gladys. Depende pa rin, no? Depende sa tinatawag na punishment. Or Yan ang sa penalty. akin. Oo. Ayan. O kuya, kung gusto nila, ang punishment sa mga magulang, paluin na lang. 2 palo para mga bata. Ito hindi mo, di ba? Palo. Push up. Oo, guys. So anyway, yan. Pinatibayo talaga pag-iingat pa rin. I don't know why some people talaga hindi nila masunod. Hindi naman gaano. It's not that complicated. Yung pag-wear ng mask, paghuhugas ng kamay at iiwasan na ilalagay sa face o sa parte ng ating katawan. Yung pag-maintain ng tamang distance sa iba, kung tayo man ay nasa labas, iba, hindi naman yun napaka-difficult o napakahirap. So, sundin na lang po natin. Okay? Para hindi na lumobo ang numero. Dahil, lahat tayo siguro, kung maaari, gusto natin mag-graduate na nga from quarantine kung maaari. So, wag nang babalik pa ulit sa modified ECQ, diba? That is correct. Very Okay. correct. Correcto. Okay. Correcto, Senyora Gladys. Correcto. Oo. Correcto Ayan. mismo. Okay. Uy, sa ano naman, ano ang pinaka-update natin naman sa mga sa larangan ng edukasyon? Ikaw, alam ko, pinaghahandaan mo na next week, Well, diba? ang edukasyon. Kasi, pero ang public school, yung state school, mga August pa ata, August 24 sila. Pero may mga pribadong eskwelahan talaga na medyo mas maaga. Alam mo Gladys, blessing in disguise rin yung mas maaga. Alam mo kung bakit? We really exactly do not know what will happen on Monday. Hindi natin makikita kung magkaka-glitch. Yung online contact ng mga estudyante, di ba? Hindi natin makikita kung nahihirapan silang mag-connect, although may practice na, may practice na. The actual class is really medyo kinakabahan na yung mga administrator at saka siguro yung mga parents. How could they connect? That's the very first important thing. How will the professor and the student, the teacher and the student be able to effectively connect on the first day of class? Kasi, basta kung sa grade school yan, Gladys, dapat nakasubaybay na yung mga magulang. Nasa likod ng mga estudyante. Kasi para malaman nila kung papaano yung connection. Di ba? Para magabayan ng estudyante kung sakasakaling hindi siya makapasok. This is a case where there must be a support group for grade school students. Di ba, nandun sa likod nila, hindi sasabihin ng mga magulang, punta ka na sa kwarto, malapit na school mo. No. This is the first day very important in contact. Kasi alam mo, Gladys, kung bakit napaka-importante ng contact. We are online. Lalo na yung mga nasa college. We are online. Let's say ang pasok is 6 to 7 in the evening. Okay? And there is a successful contact between professor and students. Pwede na, remember, this is online. This is not brick and mortar classroom. Pwede nilang, sir, pwede ba tayo mag-change ng schedule? Pwede bang 6 o'clock na lang ng umaga? Diba? It can be done. Now the flexibility of having class at a particular time can be arranged mismo by the student and the professor because it's online. Di ba? Online. Hindi ka mukha yung brick and mortar na classroom. Talagang dapat pumasok ka 8 o'clock. Dapat pumasok ka 7 o'clock. Gamit ng space. Ito. Yes. Now
Yes, yun We ang are in difference. we are in cyberspace. We are in cyberspace. Kaya the first two days of classes, of meetings, crucial 'yan. Crucial talaga 'yan. Kaya kami sa Lunes medyo kinakaba, pero may contingency na kami. Alam mo ginawa namin, Gladys, ang ginawa namin, because we exactly do not know what will happen. So halimbawa ang family law. Okay, since maliit lang naman ang FEU Institute of Law, family law, kinukuha lahat yan ng first year. Okay? Since kami may mga around 130 students na first year. Halimbawa akong teacher sa family law. Okay? On the first day, lahat ng mga first year will be in my class with a caveat, if you are not in this class, you need not enter the classroom. Kaya makikita nila, ay hindi ako kay Professor Santa Maria, hindi ako aakyat. So, makikita mo naman sa bandang kanan kasi, sa bandang kanan, nandun yung mga lumalabas, nagli-leave, di ba? Lumalabas hanggat matira ang sa akin. So, just to make sure that everybody is informed. Kasi kung titignan mo pa, let's say ngayon, sige, tingnan nga natin kung sino ang mga estudyante ko. Naku, maghahagila pa kayo, may mga late enrollees pa dyan. Kaya ang mabuti, talagang ilista mo muna lahat ng mga first year students sa lahat ng subject and they themselves filter them out. Ay, hindi ako dito ako. They will leave and then makokompleto mo na yung klase. And you know, it's just talagang we have to do that. And then after that, once that is successfully made, pwede ka na makapag-usap sa klase mo. Okay, what do you want? Do you want to stick to the schedule? Gusto nyo bang Canvas, Zoom, or Google Classroom? Anong preferred ninyo? Kasi andain na di ba? Sir, Zoom tayo para mas maganda. O sige, sa Zoom lahat kayo makikita ko ha. Kasi sa isang screen, I can see about 50 people and I will insist that walang magtatago, everybody visual. Ay sir, wag na lang, sa canvas na lang, at least doon 10 at a time. Pero, kung pwede mo magawa yan doon sa mga graduate school or even doon sa mga college students. But for children, dapat from the start established na kung anong mood. Yes, correct talaga. By the way din, yung commission, yung CHED, I think, meron silang, I think, suggestion na kung maaari daw, lahat ng mga laboratory subjects ay ipagpapaliban na for next year, second sem. Kasi we're hoping na baka doon magkaroon na ng face-to-face, di ba, learning. Talaga hindi talaga pwede magkaroon ng laboratory class online. Correct. Imagine mo ang chemistry and biology and all yes, these things. correct. Diba? Alam mo, nung nag-aaral ako sa Ateneo, doon sa college na ang chemistry namin, siyempre meron kaming qualitative chemistry. Ito yung mga theories. That's your first sem. Second sem is the quantitative chemistry, which is the application of those theories. Yes. So, the lab portions. So, pinupuno mo muna ng idea ang estudyante and then the practical side next semester. Yan. Anyway. So, okay, Dean, mag-pray na tayo. Pray na tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong Biyernes na to at sana po patuloy nyo kaming gabayan para patuloy rin ang maayos naming pag-uunawa sa mga tanong ng aming mga tagapanood at tagapakinig at para ni rin po maliwanag ang aming mga diskusyon upang mabigyan sila ng tunay na gabay at direksyon pagre-resolba ng kanilang iba't ibang mga suliranin. Salamat po sa mga pagkakataong binibigay nyo nito. Kaya nga po, lahat ng ginagawa namin, lahat ng kilos namin ay aming iniaalay para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Okay, simulan na natin with our word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Mga kaibigan, ang ating word of the day po ngayon ay abandonment. Abandonment po. Okay po. Napaka-technical po ang ibig sabihin ng abandonment. Kamukha ng oligarch,
Technical po yun. Pero anyway, punta po tayo sa abandonment. Halimbawa po, ang abandonment ay ang purong-purong tunay-tunay na pag-aabdika. Yung pagsasawalang alang-alang na ng inyong mga katungkulan bilang asawa at tatay. Okay po? Bakit po napakahalaga ng katagang iyan? Sapagkat po sa ating family code, madami pong grounds na ang sinasabi abandonment. Abandonment. Correct. So halimbawa po, nagkahiwalay ang dalawang mag-asawa. Okay? Nagkahiwalay ang madalang asawa. Ang sabi po ang isang dahilan ng legal separation ay abandonment. Kaya po halimbawa nagkahiwalay nga ang mag-asawa. Ang isang dahilan po para tanggalin ang karapatan ng isang ama o ina ng parental authority niya sa kanyang anak ay abandonment. Okay po? So, alam mo, nagkaroon po ng kaso sa Korte Suprema. Nagkahiwalay po ang dalawang mag-asawa. So, yung lalaki po ang siyang umalis ng bahay at yung babae po ang nag-aalaga ng bata. Okay. So, ang nangyari po, itong lalaki, every now and then, once a month or even once every 2 months, tumatawag sa mga anak. Okay? Number 2, ang suporta po ng lalaki sporadic. Merong once every 2 months, once a month, linggo. So in short, parang depende sa kanya. Pero hindi po nagkikita yung mga mag-ina at mag-ama. Ay, yung mag-ama pala, hindi nagkikita. So nag-file po ng kaso na para i-terminate ang parental authority ni tatay, bagamat dapat pa siyang magsuporta. Pero gusto nang i-terminate. Sinabi po ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-terminate yan. Sapagkat hindi abandonment yan. Sapagkat nakikita naman natin sa ebidensya, tumatawag-tawag pa siya. Sinusuportahan naman niya kahit kaunti-unti. Bagamat baka mali iyon, pero nakikita natin ang kanyang mindset, alam niya pa rin dapat ang gagawin niya. Bilang isang tatay, hindi siya pwedeng i-terminate based on ginagawa niya ngayon sapagkat hindi abandonment yun. Kaya ang abandonment ay tuluyan, lubusan, tuwirang pag-abdika, pagtanggal, pagsawalang alang-alang ng iyong katungkulan, kung ikaw isang ama o ina, ng iyong mga tungkulin bilang magulang. Yan po ang abandonment. Kasi napakahirap, Gladys If you will terminate parental authority, palagay ko ang sukdulang parusa sa isang magulang na mawalan ka ng iyong autoridad sa iyong mga anak habang sila ay minor de edad. Too bad, very bad. 'Di ba? Kaya sa mga ganyang punto, nagdadalawa, tatlong isip, 100 times na nag-iisip ang korte bago nila talagang putulin ang parental authority sa isang irresponsableng magulang. Oo, meron nga mga kaso dyan, couple, madalas mag-away, yung talagang day in, day out. Tapos yung babae, hindi na niya makayanan ang situation sa bahay. So ngayon mag-aal sa balutan. Tapos ngayon magte-threaten si lalaki. Sige, umalis ka dito sa bahay. Kakasuhan kita ng abandonment. Hindi yung ganon, di ba? Hindi yung basta-basta masabi mo na kakasuhan kita ng abandonment kung aalis ka dito. Hindi. Diba? Lalong-lalo na yan, Gladys, may dahilan ang babae. May dahilan. May dahilan siya, kaya umalis siya. Walang abandonment kung may dahilan. Let's say, binubugbog ng lalaki. Okay, talagang psychological, emotional violence ang binibigay dun sa babae. At umalis na nga ang babae. Abay, hindi abandonment yun. Yun ay self-defense. Alam mo, diba? Dapat ang babae may attempts at doing her obligation, yung sa abot ng kanyang makakaya, she tries to get in touch with the children, ask about their welfare. Yun nga lang, natatakot siyang bumalik, di ba? O sa kanilang bahay. So, ganon. Okay, Alam so mo that's ba, our word. Alam ba, Gladys, may nadagdag, based on experience lang to, nung nagpa-practice ako, may lumapit sa aking isang babae na malapit dito, tiga rito sa amin. At sinabi niya, attorney, yung asawa ko, malubana ang ginagawa sa akin. Kasi hindi ko na matiis. Bakit, ano bang ginagawa sa'yo? Ayaw akong papuntahin sa mga kaibigan ko. Abay, masama yan. Parang kinukulong niya ako sa bahay. Hindi pa pwede yan. At ano pang ginagawa sa'yo? Madalas niya akong duran sa muka. Ay, palpak sinik ka, di ba?
hiwalayan mo na yan. Hanggang Correct. nauwi sa medyo sakitan na. Nung sinasaktan na siya, sabi ko, umalis ka na dyan. Kukuha na tayo ng temporary protection order. Iba ng istoryang to. Ang isang asawa na nanakit, maaring humingi ng paumanhin. Pero sapagkat nakanakit na siya, yung may tendency na siya na magkaroon ng mindset na posibilidad na pwede niyang gawin ulit. Kaya baka paulit-ulit lang yan. Kaya umalis siya, hiwalayan niya, kumuha ng TPO, naging maayos naman. Pero those are the situations. Yan. Yes. Yan. Okay. Ngayon, inaanyayahan mo namin kayo. Maaari na kayo mag-post ng inyong mga tanong sa aming Facebook page na Radyo 5 92.3 News FM. Pwede rin po sa Relasyon official fan page. At sa mga nanonood ng aming live streaming, comment section po. Dahil simula na po ang ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Our first question for the day. May lupa pong binubuisan ang mga magulang ko at may kamag-anak po ang aking mga magulang na walang tatayuan ng bahay. Ngayon ay pinahintulutan po ng magulang ko at mga kapatid niya na magpatayo sa lupang binabayaran daw ng buwis. Ngayon po, nakita ng may-ari ng lupa yung pinatayong bahay, hindi po siya pumayag. Ano po ba ang dapat gawin ng aking mga magulang? Bakit binubuwisan nila yun hindi pala kanila? Palagay ko, it's either of two things, Gladys. Either sila ang nagbabayad ng real estate kasi sila ang possessor, which is okay. O kaya sila ay mga magsasaka na ang sinasabing buwis yung bigay nilang mga bigas doon sa kanilang yung harvest, yung porsyon ng may-ari. Tatandaan lang po kasi natin, may-ari pa rin sila. Ang may-ari po ay talagang may karapatan para pakinabangan ang kanyang kalupaan kahit na po may tenant doon. At sapagkat kanya po yun, wala pong pwedeng makapasok doon maliban na lamang kung may pahintulot niya. Kaya talagang baka mali po kayo talaga dyan because dapat isinanggunin nyo muna sa may-ari sapagkat po siya po ang nakakaalam kung sino lang ang mga taong tiwala sa kanya na gusto niyang patirahin doon. Kaya nga po kinakausap yan. Kaya siguro ang pinakamaigi ngayon po kausapin nyo na lang, pakilala nyo yung pinatira ninyo. Pero kung ayaw po ng may-ari yun, wala tayong magagawa. Sapagkat nga po, hindi naman Gladys, hindi naman sila bona fide tenant. Pinapasok lang iyan. Hindi sila yung magsasaka ng matagal na dyan sa lugar na yan katulad nung nagtanong sa atin. Diba? Kaya yun po, it's just a matter po na ginagalang ninyo ang tunay na merong kapasidad na magpatuloy ng kung sino man ang tao dyan. Iyan po. At iyon po ang may-ari. Ayan po. Yes. Okay. Hello, Nestoria Bolastig, Milagros Maclanahan, si Melda Nonog, Rene Braga Bainco, Nikki Abad. Ayan, yung ating mga suki. Magka-classmates yan talaga sila lahat din, no? Classmates. Present. Okay. Present. Sabi niya si Eugene, Attorney Mel, Miss Gladys, matagal na po ako nakikinig. Now lang po ako nakapanood ng live. Nasa biyahe po. Delivery daw ang work niya. Ingat ka. Oy, hello Eugene, ingat ka ha. Nakikinig siya sa atin. Siguro, may i-deliver si Eugene. Thank you. Maraming salamat. Okay, napansin ko pag Friday, puro mga pagbati and good wish sila for us din. Hindi masyadong problematic. Siguro gusto nilang peaceful din ang weekend natin. Okay, ito next. Ito na. My contract was renewed recently, dated July 1, 2020. Ang problema po, last 15th of this month, allowance lang ang binibigay sa akin. Yung mga nasa office like the cashier, registrar, sinasahuran per day. Ang reason, due to the pandemic daw, at 3 days per week lang ang aming duty. As a supervisory position as a dean of the college, tama po ba ang ginagawa nila? Na allowance lang daw ang binigay sa kanya. Well, okay po. Ito po ang aking pananaw dito. Ito po lang ang aking opinion. Sapagkat po sa larangan ng labor code at pribado po ang ating mga eskwelahan. So, sakop sila sa labor code. Ang aking pananaw po dyan yung basic philosophy ng labor code.
No work, no pay. 'Di ba? With work, with pay. Alam nga naman po ang isang tao ay pabanjing-banjing diyan, 'di ba? At wala namang ginagawa at sineswelduhan. Mali po 'yon. That is unjust enrichment. Pangalawa po, meron pong tinatawag na fortuitous event sa lahat ng mga kontrata. Ano po ibig sabihin yan? Basta't pinasok po ng isang bagay o isang event o isang kalagayan na hindi naman kontrolado ng dalawang panig at hindi sila makapagganap sa kanilang mga obligasyon, excuse po pagganap. Na-excuse po sila. At ito pong pandemic na to ay isa po ito sapagkat without you wanting it, the government wants you to stay home. Di ba po? To stay home. Nung nagkaroon tayo ng ECQ. Ngayon naman GCQ po, siyempre, inaalagaan rin ang sitwasyon ng eskwelahan sapagkat po, hindi naman po talagang noblesse oblige na tawag na kahit wala kayo, sinesweldohan kayo. Maliban na lang po kung mabait talaga ang eskwelahan. Maliban na lang po kung may act of generosity. Alam niyo po, kamukha dun sa eskwelahan ko, maganda po, sapagkat meron po kaming work from home. At nagbibigay po kami ng report kung ano ang nagagawa namin, accomplishment, at saka po sa umaga po, kamukha po ako, kanina, reminder of task. Yung mga utos ko po dyan sa aking mga staff, ano po, at alam niyo po, copy furnish ang presidente. Tama. Diba? So alam nila na merong nangyayari at merong output every day. Ano po ha? And I think that is but fair. Kasi naman po, kung walang ginagawa, talagang baka po bumagsak ang isang kumpanya. Di ba po? Kasi po, maganda ang maging maayos ang loob. Ibig sabihin, generous. Kaya lang sometimes, the generosity might be too much na yung wala namang yung pambayad sa kuryente, yung pambayad sa taxes, yung pambayad sa baka bumagsak. Kaya tinitimpla po yan on the basis of fortuitous event. Kaya it's not automatic na mali ang ginagawa ng mga administrador. Ayan po. Yeah. Okay. Anyway, babalik po kami ni Dean for more questions dito sa ating Q&A. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Maghahatid lang muna kami ng aming news at ilang paalala mula sa aming studios. Ang oras, 1:32 ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Lumobo na sa 15 billion pesos ang nailabas na pondo ng DSWD para sa mga apektado sa COVID pandemic. Sa datos ng DSWD hanggang kaninang alas 6 ng umaga, umabot na sa 1,404,252 ang mga naipamahaging family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinakamalaking bilang ng nabiyayaan ng food packs ay ang mga residente ng Metro Manila. May 756.91 million pesos na standby funds pa ang DSWD at 891.89 million pesos na halaga ng stockpiles. Sa ibang balita, maaaring mag-tutor ang mga gurong apektado ng pandemya. Ayon kay DepEd Undersecretary for Planning and Operations Jesus Mateo, kasalukuyan na ang ugnayan nila sa mga local government units upang kunin ang serbisyo ng mga gurong nawalan ng trabaho. Ang mga tutor ang tutulong sa mga mag-aaral na walang adult o magulang na magtuturo sa kanilang distance learning. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo.
Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Isang mahalagang paalala mula sa 2H, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Patuloy po We're tayo sa ating programa, Gladys, at Wala ko announcement din ha. Meron muna announcement to. Oo. Sa mga lahat po ng mga nakikinig sa Radyo 5 ngayon at nanonood din sa atin, simula po July 20, maraming bagong programa sa 5 na kagiwan nyo. At syempre, dahil 5 ang unang-unang nagtagalize, siguro naming makaka-relate ang mga Pilipino sa international award-winning shows na ito. Kaya wag niyong kalilimutan, no? Manood sa 5 simula sa July 20, araw ng Lunes. Exciting yan din. Okay, ikaw man din, your announcements. well, patuloy pa rin po ang aming pagtanggap ng mga applicant sa registration at enrollment sa Far Eastern University Institute of Law. Kaya po kung kayo ay nagtatangkang maging abogado, hindi pa po huli ang lahat. Nandiyan pa po ang FEU para tumanggap ng application, registration at enrollment, at wala po kaming entrance examination. May ipapasubmit lang po na ilang dokumento sa inyo online. Online po at online po ang lahat ng mangyayari. Doon naman po sa gustong mag-aral ng komersyo, ng business, ng pagka-ihenyero, nursing, o pag-teacher, o kaya po hotel and management, tourism, yan po mga subject na yan. Bukas na bukas pa po ang Far Eastern University sa Manila para magtanggap po sa koleyo ng mga kagagaling lang sa high school na gustong mag-college. Bukas pa po. At wala ring entrance examination. Yan po ang aking balita, pero tumawag po kayo para makasigurado kayo. Kaya po subukan nyo po. Huwag po kayo mag-atubili. Tingnan po ang magagawa bago po ma-meet ang quota ng mga magpapasok, no? Meron po kasing bilang para po makapasok. Ayan. Okay. Anyway, before I read our next question, magpapabati lang daw dahil araw-araw daw talaga silang nakikinig sa Radyo 5, lalo na daw sa programang Relasyon. Salamat po ha. Si Cap Mau Magalong at mga kagawa na sina Toto, Renz, Flor at si Web. Frontliners na sina Iking, si Boy, Dante, Bong, Jade, si Moso, si Ian, si Dexter. Galing kay Enrique Datuo ng pagbati, araw-araw daw silang mga nakikinig sa Relasyon. Sila yung mga taga Sitio Lambak, Barangay Sikatuna sa Quezon City. Ayan, mga taga Quezon City pala sila din. Ako naman, kinocongratulate ko lang yung mga fourth year student na magagraduate na sa FEU ng Juris Doctor. Tapos na, Okay. tapos na ang lahat ng dapat nilang tapusin. Technically graduate na, kaya lang walang actual graduation, pero baka magka-online conferment kami. Kaya Ayan. aabisuhan namin siya. At ang aking pamangkin, si Melissa Santa Maria, ay katatapos lang mag-abogado. Sa Ateneo naman siya. So, sa mga Atenista rin na estudyante ko, congratulations sa inyo. At doon naman sa mga PLM, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, na estudyante ko rin na nag-graduate sa pagka-law, congratulations, and I wish you the luck in the coming bar exam Yes. sa darating na taon, sa 2021. Na-postpone kasi yung ngayon yung November Oo nga. bar exam na-postpone sa 2021. Kaya good luck sa inyo, and do your best, try your hardest in the bar examinations.
Ayan. Yan, congratulations to all the graduates. Ito yung mga ang academic year ay nag-start August, di ba? Yes, last year. Last year. Parang kaka-graduate lang talaga Katatapos nila. lang nila. Alam mo, nalulungkot rin ako kasi walang actual graduation akong Yung mga parents na di ba, Yes. mag-a-attend. Yes. The pride of the parents to see their children go up the stage. Pero ganun talaga yun. Ganun talaga. Kaya ang mangyayari na lang, it's a conferment in online. Gagawin naming mas maganda kahit na papaano. So we'll do our best. We'll do our best. Ako rin gusto kong magkaroon ng ganong seremonya. It's part and parcel of education. That ceremony. Correct. Okay. Back to our Q&A. May tanong lang po ako sa inyo. Ano yun? Mag-friend po ako na nakautang sa akin. Mhm. Valid po ba yung pinirmahan niyang kasulatan namin, although walang witness, walang lawyer sa pagpapirma ko, kasi po hindi naman po yun pang negosyo. Ang purpose ng utang ay pagtulong lang sa kanya, sa kanyang pangangailangan. Pero may pinirmahan daw. Okay. Is that considered na po pwede ng evidence of utang ng isa? The answer is yes. Yeah. Alam mo po, basta pasok po kayo sa kasunduan o tinatawag na kontrata, tatlo po ang elemento. Unang-una, consent. Sumang-ayon kayo sa papasukan ninyo. Kamukha niyan yung pag-uutang. Pangalawa, yung object ng pag-uutang. Sa loan po, pera. Pangatlo po, yung konsiderasyon na babayaran niya kayo pag dumating ang takdang panahon. Consent, object, and consideration. Lahat po iyan nasa inyong pag-uusap at kasunduan. Kahit na po hindi nakasulat iyan, kontrata po iyan, lalong-lalo na po executed na, nabigay nyo na yung pera. Ayan po, contract po iyan. Kaya lang siyempre merong kahirapan ng isang oral contract. Ano po ha? Sapagkat po, siyempre, alam nyo ang nangyari, baka maggawa siya ng kwento, yung kabila. Di ba yung kabila pwedeng sabihin, ano yan, sinisigil mo na ako sa donasyon mo sa akin? Biglang naging donasyon, di ba po? So, ano yan? Sinisingil mo na ako sa birthday gift mo sa akin? Ayan. Kaya dapat talaga maayos po. Kahit walang witness, kahit na wala pong hindi notaryado, kontrata pa rin po iyan. Kaya lang ito na ang pagkakataon na dapat mahusay ang inyong pagkikwento ng mga pangyayari, detalye sa korte kung magkakaroon ng dalawang kwento. Sapagkat iyon ang titignan ng huwes. Sino ang kapanipaniwala dyan? Ayan. Ayan. Okay. Ito ang isa nating ikukonsulta niya sa iyo. Nanganak daw ang kanyang asawa din, okay? Noong July 12. Hanggang ngayon ay nasa loob pa rin daw ng isang lying-in clinic na private. Hindi pinapayagan ng doktor na lumabas hanggat hindi nakakabayad. Umabot na po kasi ang bayarin sa 18,000 pesos. Wala pa daw siyang pangbayad. Eto na ngayon, nag-text sa akin ang lola ng asawa ko na sila raw ang magbabayad ng bill. Pero kukunin po nila ang bata. Sa madaling sabi, aalisan nila ako ng karapatan. Pero hindi po ako pumayag na mahal ko po ang asawa ko at anak ko. Maraming salamat po. Void po yung kasunduan na yon. Void. Yung konsiderasyon, yung pangatlong elemento is against public policy. Di ba po? Ibig sabihin, ang pambayad, yung pagkuha sa bata, yung konsiderasyon, hindi po, mali po iyon. Kaya hindi po, void po yung kontratang yan. Pero syempre, nagiging problema nyo, papaano yun? Baka hindi ko maalis yung asawa ko sa ospital. Ano na lang po, siguro gumawa na lang kayo ng promissory note na merong garantiya. Ano po, humanap po kayo ng kaibigan nyo na magagarantiya ng inyong pagkakautang o kaya po may tinatawag na JSS, Joint and Solidary Liability, para naman po secured ang ospital. This is a question of fairness kasi po.
Nagsilbi ang ospital kasi po. Nagsilbi po. Yung mga nurse nagsilbi sa asawa nyo, yung mga doktor, yung mga gamot, binigay. Talaga pong buhay ang kanilang inilagaan. Ito naman po ang obligasyon nyo. Babayaran nyo po yung lahat ng mga ginawang iyon. Wala pong masama doon. Kaya minsan kung ang ospital sinasabi, bayaran mo muna bago namin paalisin. Kausapin nyo na po. Sabihin nyo, gagawa ako ng promissory note. Kung meron kang collateral na let's say, mako-collateral mo ang kotse mo or something like that at lupa mo, sige na, basta't mapaalis lang si Mrs. dyan at maging payapa kayo. There must be also a sense of responsibility. Hindi, may nagawa sa iyo, may responsibilidad ka na tanggapin ang pasanin na medyo gagastos ka o uutang ka o maghahanap ka ng pera para lang in fairness, mabayaran mo ang ospital at matanggal mo yung asawa mo. So, sikapin mo yan. Okay. Sabihin mo na lang doon sa mga lolo at lola mo, sige po, utang po, kahit na po bigyan niyo ako ng legal interest rate. Okay lang. Legal interest rate, babasahin ko. Ano ba ito namang mga lolo at lola naman? Bakit naman may kapalit? Oo nga eh. Hindi po ganun ba? Kaamin na yung bata. Bawal po yun. Baka maakusahan pa yung lolo at lola ng trafficking in children. Di ba po? So, yun. Ayun. Okay, so next question din. Tanong ko lang po, magkano kaya ang magagastos po kapag pinaayos ang birth certificate ng asawa ko? Kumuha po siya ng kopya sa PSA, mali po ang middle name niya. Middle name niya ay middle name ng kanyang nanay sa pagkadalaga. Ganun din po ang surname ng nanay niya ay mali rin. Pati po ang name niya ay may nadagdag na isang letra. Imbes na E, yata, nagkaroon ng additional letter R sa pangalan. So, Okay. paano? Magkano ang tanong niya? Magkano siguro po, sa tingin ko lang hindi lang po ako sigurado dito kasi po yung huling balita namin, yung pagpapalit lang ng gender, umaabot ng 2.5 diba? So siguro po around that area, lalo na po madami kayong papapalit, di ba po? At pako-correct. Ano po ha? Ayan po. Pero yung pagpapalit ng middle name niya, imbits na middle name niya ay apelyido ng nanay niya, ay middle name din ng nanay niya ang nailagay na middle name niya. Mali yun. Korte na ba yun or typo lang yun? Mali yun. Ako, kung talagang illegitimate siya, walang kaduda-dudang illegitimate siya, Gladys. Para lang sa akin, parang ano yun, parang hindi substantial yun, parang ministerial lang yun. Kasi alam naman natin na nasa batas, sinasabi talaga na kung illegitimate ka, ang pangunahing apelidong gagamitin mo ay apelido ni nanay. So therefore, kung apelido ni nanay ang gagamitin mo, wala ka talagang middle name, wala talaga. Okay lang po yun. Yun ang legal actually. Yun ang legal. Kaya kung makita yan ng local civil register na ituring, pwede kasing ituring, para lang sa akin na typo error di ba Gladys? Mali. Sobrang mali. Alam, ang batas naman ganito. Yun po, no? Pero baka lang sigurado ang local civil register, pakorte na lang po yan. Yun po ay petition for correction of error. At malamang baka yun ang mangyari. Ayan po. Okay. Ito, attorney, ask ko lang po, tama po ba na ang singil ng isang abogado ay 100,000 pesos for a petition of recognition of a divorce from foreign to Philippine law? 10 years na pong divorce, balak na magpakasal ulit. So yun daw ang hinihingi yata na fee, 100,000 pesos. Hindi ko po masasabing unfair yan. Sapagkat po, siyempre, magpaplano yan, siya po ang magagawa ng petisyon, siya po ang pupunta sa korte, siya po ang magsisigurado na lahat ng mga procedure ay tama, at saka lahat ng mga dokumento ay tama. At saka po, isa pa, ang gagawin po niyaan ay isang kaso na magbibigay pahintulot sa isang Pilipino na makapag-asawa muli dito sa Pilipinas. Napakamalaking bagay po. Hindi po ito yung simpleng bagay lamang po na pagpapalit ng mga wrong spelling sa birth certificate. Ito po ay pagbibigay ng karapatan sa isang tao. Kasi sabi po ng ating batas na kung ang diborsyo ay valid abroad, whether kinuha ng Pilipino o ng banyaga, yung pong diborsyong decision na iyon ay dapat ipa-approve dito
sa Pilipinas. At kung hindi po i-approve sa Pilipinas dito, ituturing pa rin pong siya kasal sa mata ng Pilipinas, nakasal doon sa dineboryo niya abroad. Kaya nga po dapat ipatupad yon. At ano po ang ibinibigay doon sa taong yon? Isang new lease in life na makapagpakasal ulit bilang isang Pilipino. At napakalaking bagay po noon. Napakalaki po, sabihin ko sa inyo. Ang mga anak ay magiging legitimate. Di ba po? Magiging legitimate imbis na illegitimate. Di ba? At magkakaroon ng karapatan magmana ngayon sapagkat siya ay isang legal na asawa. At yung mga anak, buong-buo ang mana. Kita niyo po ang binibigay na karapatan. Iyon rin po ang in a way binabayaran ninyo. Hindi lang po yung pagpepetisyon ng isang abogado o paggagawa ng mga papel, ganyan, kundi po yung ibibigay na karapatan o benepisyo sa inyong buhay. Buhay po yan. Buhay. Ayan po. Yan. Okay, ito naman din. Ano po ang magandang gawin kung ang lupa na naiwan daw sa 6 na magkakapatid ay napatituluhan sa isa lamang na hindi daw alam ng 5 pang kapatid? Mali po iyon. Mali po iyon. Kung iyon po ay mana, yung 6 na magkakapatid po ay dapat pantay-pantay. At kaya nga po suriin nyo kung paano nangyari yan. Punta na po kayo sa Register of Deeds. Tingnan nyo kung ano po ang ginawa nung kapatid na iyon para mapunta sa kanya. Kasi po, baka ang niligay niya, siya lang ang tagapagmana. Obvious naman, present kayo, kaya pwede pong questionin nyo ang ginawa niya. Yun yung tinatawag na self-adjudication of a sole heir. Kung madami kayo, ang tawag doon extrajudicial settlement. Kung ikaw lang ang pinakaisang anak na tagapagmana, ang tawag naman self-adjudication as sole heir. So baka yun ang ginawa at medyo pineke. Kaya dapat tingnan nyo, hindi ko sinasabing pineke, pero tingnan nyo. O baka naman po bago... Yes! Baka pumunta ng mga magulang doon sa kapatid na yun, no? Correct ka dyan, Gladys. Ay, dahil na nangyari. Baka bago namatay ang mga magulang nyo, may pinagbili sa kapatid ninyo. Iba po ang pagbibili. Kung regular po at may nagpalitan ng pera, valid po yun. Valid na valid. Yun. Okay. Next question natin. Good afternoon, attorney. Nagpalista kami sa Kasalang Bayan noong 1993. Okay. Kaso hindi naka-attend. O hindi sila naka-attend, ha? Dahil biglang na-destino sa malayo ang aking asawa. Valid po ba yung kasal namin? Ang problema ko ngayon, attorney, nagpakasal uli kami noong 2004. Pero, nung kumuha ko ng marriage contract, ang lumabas doon, ang kasal namin yung una. Ano po kaya ang gagawin ko? Well, sila kaya ulit ang nagpakasal? Oo. Valid po yung kasal niyo. Wala nang problema. Dapat lang mabura ang isa. Alam niyo po, mabura ang isang dokumento. Baka iyan po ay petition for cancellation of the first marriage certificate. Basta't pakita niyo lang po na wala talagang nangyaring kasalan. Kasi alam mo, nangyayari dyan sa Gladys, ang nangyayari dyan sa Kasalang Bayan, parang diploma, pinirmahan na nila bago pa sila ikasal. Pre-approved na din yung mga Pre-approved, pinapupunta muna ng mayor. Well, hindi po lahat ng mayor, ha. Pinapupunta po ng munisipyo, sasabihin, ito, pirmahan nyo na. Tapos, tapos ng kasal, pinapakit sa entablado, binibigay yung marriage certificate na parang diploma. Ang problema, may mga nag-decide na wag na lang ituloy. Pero nakapirma sila, hindi sumipot. Iyan ang nangyari siguro dyan sa ating texter, no? So, basta't mapatunayan nyo lang po na wala kayo doon sa mass wedding na iyon, petition for cancellation of that marriage certificate, no? Pero yung pangalawang kasal nyo, okay yun. That makes it valid, no? Kasi nagpakasal kayo. Ayan po. Okay, sige. Next question natin. Attorney Mel, paano namin hahatiin dahil 6 kaming magkakapatid, hindi naman po kalakihan ang lupain ng tatay at nanay namin na pareho ng patay. Gusto ko, ibenta na lang ang share ko, attorney. Pwede po ba yun? Pwede naman yun. Ibenta mo sa iyong kapatid. Benta mo na. Kasi benta mo na sa iyong mga kapatid. Pwede naman po yun. Wala namang problema. Yun, magkakasundo lang kayo gagawa pa rin po kayo ng extrajudicial settlement. At doon sa extrajudicial settlement, ang sinasabi nyo ganito, ang bahagi ko
ay binebenta ko sa aking mga kapatid sa halagang ganito. Pwede po yun. Okay. Tuloy-tuloy po yun, extrajudicial settlement with deed of sale. Ayan po. Ayan. Okay, eto naman din. Tanong ko lang po, may bayad po ba magpa-change ng month sa birth certificate? Mali po kasi yung sa asawa ko, imbes na July, naging November. Opo, meron pong bayad yan. Lahat po ng pagpapalit may bayad. At sabi po sa ating batas, iyan po ay pwedeng gawin lang ng local civil registrar. Hindi po sa PSA, kundi po sa local civil registrar. Opo. Ayan. Alam niyo, sa lahat ng transaction niyo sa gobyerno, may bayad eh. Di Meron ba? talaga. May fees talaga. May fees Pero eh. wag na kayo mag-fixer. Baka po mas Oo. mapamahal pa kayo sa Wag- mga fixer. Huwag kayo magpipixer. Oo. Ayan po. Okay, eto, Attorney Mel, ng Gladys. Gusto kong dalhin ang mama ko dito sa Europe. Aba, isang kapatid natin ito na nasa abroad nagtatrabaho. Ano daw ang mga documents na kailangan? Advice lang daw. Well, Eh, di ba una, ipipetition niya pa yun? Di ba Yeah. din? ang una mong gagawin, kasi ang isang bansa, may karapatan silang harangin o tanggapin ng isang banyaga. So therefore, ang una mong gagawin, pumunta ka sa Departamento ng Immigration kung nasaan ka at tanungin kung ano ang kanilang mga dokumento o kailan pwedeng tanggapin ang magulang sa kanilang bansa ng isang taong nandoon na. Yun ang dapat mong malaman. Yung Step one. Step 1, yung regulasyon ng iyong bansa kung saan ka nahandoon, ang mga konsiderasyon o elemento o mga requirements para madala mo ang magulang mo diyan sa kinahinatnan mo. Kahit na sa Pilipinas, pwede, walang problema. Ano ba yan? Di ba, it's sabihin, free, except na freedom of abode yan, ano? Ibig sabihin, may karapatan tayo. Kung ayaw naman diyan sa lugar mo, wala rin. Ayun. Okay. Anyway, so I think at this point, nais ko magpasalamat muli sa ating mga viewers sa 1PH, yung mga nanonood sa ating live streaming din at mga nakikinig sa Radyo 5. It has been another week full of public service from Dean Mel dito sa programang Relasyon. Sana po kayo ulit sa Lunes. Yes. Alauna pa rin ng Yes. hapon. Well, bien fin de semana. Happy weekend sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakalimutan, mamayang gabi po, alas 8. Kagabi po, wala. Pero mamayang gabi po, 8 o'clock, YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria. Ako po ay magkakaroon ng show ulit sa YouTube. Kaya pumunta lang po kayo sa internet. Hanapin niyo po yung Attorney Mel Santa Maria. Mag-subscribe na po kayo. At doon sa Dean Mel Santa Maria fan page, mag-like rin naman po kayo para lumaki na ang community natin. Muli, inaanyayahan namin ho kayo simula July 20, araw ng Lunes. Maraming bagong programang mapapanood po sa TV5 o sa 5 na kagigiliwan ninyo. Manood ho kayo starting Monday. And with that, maraming salamat sa inyong lahat. See you all on Monday. Have a very, very fulfilling weekend. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong gusto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Bye-bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin na sasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot panandalian, ang saya Happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika pero